Isang magandang araw mga kaibigan! Narito na naman po si Shenshen TV na magbabahagi sa inyo tungkol sa kwento ng pag-ibig. Pero kung bago ka pa lamang sa aking YouTube channel, paki-like lang po ng ating video, paki-click na rin ang subscribe button at ganun din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga paparating ko pang mga uploads. Chapter 4. Well, first date natin nakapambahay lang tayo. Akala siguro inuutusan lang tayo na bumili ng toyo at suka. Natawa na naman ang mga ito. Pinipigil ko lang din ang tawa ko. Ang saya-saya kasi nilang pagmasdan. Tapos nakakaaliw pa ang pinagkukwentuhan nila. Kaya nang sumunod na date natin, nakadress ka na. Muntik pa nga akong mag-long sleeve kung hindi mo lang ako pinagtawanan noon eh. Oo nga, kasi naman masyado naman yung white long sleeve mo. Parang escort sa debut. Na mabuti na lang din at naisipan kong isend sa'yo ang picture ko bago ako magpunta sa bahay ninyo. Baka hindi lang ikaw ang tawa ng tawa nung time na yon. For sure, pati ang parents mo. Nai-imagine ko nga ang reaksyon nila eh. Pareho pa naman kayo ng tawa ng mama mo. Tapos yung tingin na mana mo naman sa papa mo. Hindi man magsalita ang isang iyon. Sa tingin pa lang ay parang pinagtatawanan ka na. Hindi mo na nga inulit eh. Na maputing long sleeve. Naku, talagang hindi na. Nangingiti na ani ni Tim. Bagay naman dito siguro ang puting long sleeve. Ang linis tingnan ng aura nito. Kung puti ang suot niya. Pero dahil mukhang hindi nila makalimutan ang tagpong iyon, siguro nga pani ang itsura nito sa puting long sleeve. Maingat na akong umalis sa tabi ng bintana. Pupunta muna ako ng banyo habang abala ang dalawa sa labas. Nakadepende pa rin ang lakad ko sa gamit kong saklay, pero mas okay na ring maglakad-lakad ako. Dahil pakiramdam ko, mas lalo ko lang iindahin ang sakit kung nakaupo lang ako at walang ginagawa. Nakuha kong makapagbanyo. Pagkatapos ay nagtimpla na rin ako ng inumin ko. May breakfast lang nakahanda sa mesa. May takip iyon. Base naman sa portion na naroroon ay ako na lamang ang hindi pa nagbe-breakfast. Ayaw ko silang gambalain, kaya naman kumain ako mag-isa. Narinig ko pa nga, hanggang rito ang kwentuhan nila. Topic pa rin nila yon yung mga nangyari noong college sila. Gising ka na pala, bungad ni Tim. Inuubos ko na lamang yung kape ko tapos na ako mag-breakfast. Dumiretso ito sa harap ng rep. Nakita ko pang tinatapos nito ang pagpupunas ng katawan nito gamit ang puting bimpo. Saka yon isinabit sa kaliwang balikat. Binuksan ng rep at kumuha ng pitchel. Water? Tanong nito sa akin habang nagsasalin siya ng tubig sa baso niya. Marahan lang akong umiling. Saka iniangat ang kape ko. Nagsalin din ito sa isa pang baso. Pagkatapos ay binalik na nito sa rep ang pitchel. Binibit-bit nito ang dalawang basong may lamang tubig. Naglakad ito patungo sa pinto pero ipinatong nito sa table sa harap ko ang isa. Yumiti pa ito bago ko iniwan sa kusina. Napasinghap ako sa labis na gulat. Hindi siya dapat maging mabait sa akin. Bakit ba siya ganon? Wala sa sariling dinampot ko ang baso at tinitigan yon. Imbis na kape ang inumin, wala pa ring sariling tuluyan kong inilapit. Sa labi ang baso ng tubig at uminom. Mabait lang siya. Iyon ang kailangan kong itatak sa isipan ko. Yung mga pangyayari ng mga nakaraang araw, kailangan kong iwaglit yon. Kailangan lumayo ako. Umiwas ako sa kanya. Aalis ka na naman? Wala sa sariling tanong ko kay Mary. Nag-aayos na ito. Ang ganda-ganda ng suot nito. Bagay na bagay rito ang elegante nito. Iyon ang pagkakaiba naming dalawa. Mas marunong itong mamili ng kasuotan na babagay kaysa sa akin. Laking lolo at lola kasi ako eh. Idagdag pa ang mga auntie namin ni Mary na istrikto. Kaya kung ano yung kinagawian nilang isuot,
ay nagaya ko na rin. Dito na lang ako sa Metro Manila. Natutong magsuot ng short at sando. May meeting ako. Ihahatid ako ni Tim. Gusto mo ba na sumama na lamang sa paghatid sa akin? Para makalabas-labas ka naman. Offer nito. Naku, kapag ka naihatid ito, malamang 2 na lamang kami ni Timothy sa sasakyan. Hindi na, dito na lamang muna ako. Sagot ko rito. Sis, hindi ka ba nababato rito? O nabobore man lamang? Okay lang ako. Ikaw ang bahala. Muli nitong inabala sa pag-aayos ng makeup ang sarili niya. Nang bitiwan nito ang brush, lumingon siya sa akin. Baka magpunta ang parents natin dito ha. Kaya sinabihan ko na silang wala ako, baka si mabigla ka. Hindi na lang ako lalabas. Tipid na sagot ko rito. O sige, aalis na ako ha. Love, let's go. Tawag nito sa asawa niya. Tamang-tama na bumaba si Tim. Na press sa ayos nito ngayon. Agad nitong ginagap ang palad ng asawa niya. Saka sila nagpaalam na aalis na. Pinanunood ko lang ang mag-asawa. Habang naglalakad palabas, nang marinig kong lumabas na ang sasakyan, nagpa siya akong maupo muna sa couch. 3 PM pa lang. Ayaw kong matulog, baka magising na lamang ako na may humahalik na sa mga labi ko. Kaso, hinila pa rin ako ng antok. Ganito siguro talaga kapag walang ginagawa. Sobrang boring. Naalimpungatan lang ako nang maramdaman ko ang paghaplo sa pisngi ko. Napabalik ko sagad ako at tinabig ang kamay ng taong gumagawa nun. Anak, alangan ang ani ni mama. Don't touch me! Mahina na ani ko sabay iwas ng tingin dito. Nakita ko rito si papa na nakaupo sa couch at titig na titig sa akin. Kumusta ka na anak? Tanong nito. Nung nasa San Agusta ako, hindi man lang nila ako nakuhang kamustahin. Nagpapadala sila ng allowance ko pero hindi sila nag-aabalang tanungin man lamang ako kung ayos ba ako roon. Well, ayos naman talaga ako roon eh. Hindi ako pinapabayaan ng lola at lola ko. Itinikom ko ang bibig ko dahil ayaw kong sagutin ang mga tanong nila. Nasabi ng kapatid mo na wala kang kasama kaya tumuloy pa rin kami rito. Ayaw mo bang sa bahay na lamang muna anak? Para may mag-alaga sa'yo. Pwede po ba? Huwag nyo na ipakitang concern kayo kahit na sa totoo lang ay hindi naman talaga. Don't say that anak. Concern kami sa'yo dahil magulang mo kami. Pero hindi kayo naging magulang sa akin. Kay Mary lang kayo naging magulang. Don't say that anak. Hindi yun totoo. Muli ako nag-iwas ng tingin. Narinig ko ang pagbuntong hininga nito. Nagdala kami ng pagkain. Iyahain ko ito. Huwag na po kayo mag-aksaya ng oras. Kaya kong alagaan ang sarili ko. Kung iniisip nyo na abala rin ako sa mag-asawang Mary at Tim, magpapaalam na po agad ako sa kanila para bumalik na lamang sa apartment ko. Anak, hindi naman yan ang intensyon namin kung bakit kami nag-o-offer kami ng bahay sa'yo. Gusto ko lang namin ikaw na makasama. Matanda na po ako. Hindi nyo na po kailangan pa ako. At saka may mga pambobola nyo? Ma, hindi na. Naging magulang po kayo ni Mary pero sa akin hindi. Bata pa lamang po ako. Iyon na ang pinakita at pinaramdam ninyo. Nasanay po ako ng ganon. Kaya huwag na lang po. Huwag nyo na pong baguhin ang nakasanayan ko. Pinilit kong tumayo at iika-ikang humakbang patungo sa silid na inuokupahan ko. Malayo na talaga ang loob ko sa kanila. Simula nang kinakailangan nilang lumuwas ng Maynila at isinama si Mary tapos ako naiwan.
Kinakailangan nilang umalis dahil sa trabaho pero nakalimutan naman nila na kailangan ko sila. Matanda na ako. Para mag-inarte pa. Iyon ang sinasabi sa akin ng tiyahing ko noong malamang nito na may dinadala kong sama ng loob sa mga magulang ko. Pero valid naman yung pakiramdam na yun eh. Hindi ba? Anak pa rin ako na naghihintay sa kanila na balikan ako. Pero nang nakatapos ako sa kolehiyo, wala pa rin sila. Si Mary lang yung nagsabi na sumubok ako sa syudad. Maraming opportunity naghihintay sa akin. Kaya yun ang ginawa ko. Pero kahit malapit na lamang sila sa napili kong tirahan, hindi pa rin nagamot yung espasyo na nabuo sa ilang taong malayo sila sa akin. Han, unawain na lamang natin. Epekto yun ng aksidente. Alam mo namang 2 taon sa memorya niya ang nawala. Bakit sa 2 years ba na yon ay napatawad ko sila? Kasama bang nawala sa alaala ko ang mga yon? Malalim ang sugat sa puso ko. Malabong makuha silang patawarin sa loob lang ng 2 taon. Tama ka. Nandito lang tayo para sa kanya. Napairap ako sa narinig ko. Lumayo na ako sa pinto ng silid ko. Ayaw kong marinig ang mga boses nila. Umalis kayo habang naririto sila. Saglit lang na pumasok sa isipan ko pero agad akong nagpasyang sundin ang tumakbo sa isipan ko. Ramdam muna ako, saka binuksan ng pinto. Wala sila sa sala, nasa kusina sila. Inaayos ang mga dala nilang pagkain. Palukso-lukso akong lumabas. Nakarating sa gate at sinubukang makalayo man lamang. Pero may humintong sasakyan. Agad kong nakilala kung kanino yun. Agad nagbaba ng bintana ng owner. Saan ka pupunta? Tanong ni Timothy. Lalayo. Wala sa sarili niyang tugon, sabay iwas ng tingin dito. Sakay, sasamahan kita. Nandiyan na ba ang parents mo? Parents ni Mary. Bumaba ito, saka inalalayan ako patungo sa passenger seat. Pinagbuksan ang pinto. Nang makasakay ako ng maayos ay iniayos pa nito ang seatbelt ko bago isinara ang pinto at umikot sa driver's seat. Saan mo gustong pumunta? May park malapit dito, gusto mo ba roon muna? Sige. Umusad ang sasakyan. Mahigit 10 minuto lang. Narating namin yon. Agad itong nag-park. Pinagbuksan ako nito ng pinto. Pero inawat ko ito. Ayos lang. Tipid na ani ko sa kalulukso-luksong tinungo ang bench na hindi naman kalayuan sa pinagparkingan ng sasakyan niya. Naupo ako roon. Maraming mga bagets na magkakapareha sa iilang parte ng park. Halatang galing pa sa eskwela ang mga yon. Hindi ko nakuhang magnobyo noon ng high school at college ako dahil nga mahigpit sina lola. Bawal pa daw. Saka na daw kapag kaya ko nang suportahan ang sarili ko. Noong college naman ako, ay napag-aral ko ang sarili ko dahil sa diskarte ko. Part-timer sa umaga at estudyante sa gabi. May scholarship din akong nakukuha kaya naman yung sahod ko sa part-time ay nagiging allowance ko na. Kapag sobrang gipit, sa ako lang ginagalaw ang padala ng mga magulang ko. Pero malaking parte nun ay ginagamit ng lola ko sa maintenance niya. Hindi ko rin naman nakuha na makipagrelasyon dahil yung puso ko na yon ay punong-puno ng galit sa kanila. Walang lugar ang kilig at love ron. Hindi sumunod si Timothy sa akin. Nalingunan ko ito nang nakasandalang ito sa hook ng sasakyan niya. Nakapamulsa at titig na titig sa akin. Mabuti na yung ganon sa ganitong takbo ng utak ko. Gusto ko lang talagang mapag-isa. Magmuni-muni. Hoy! Bago ka manligo, maligo ka nga muna. At saka wala ka namang pera eh.
Aanin ko naman yung manliligaw na bukod sa pangit na, mabaho pa. Mataray na ani ng dalagita na huminto pa talaga sa tapat ng kinauupuan ko. Ilang di pa mula roon sa bench. Napangiti ako sa tinura ng babae. Medyo laitera ito. Wait, hindi lang medyo. Laitera rin talaga ito. Saglit ko tuloy nakalimutan yung iniisip ko dahil sa umeksena sa harap ko. Ang salbahe mo naman, Mace. Pero gusto pa rin kita. Hayaan mo, maliligo ako 3 times a day. Kahit pa 5 times a day mo, pangit ka pa rin sa paningin ko. Napahagik-gik na ako sa sinabi nito. Ang taray naman ng dalagitang ito. Paano pa ako magpapaka-emo rito kung ganito ang nakikita at naririnig ko? Miss, huwag mo nang pansinin yan. Halika na, uwi na tayo. Nakuha mo pa rin kasing makipag-meet up pangit naman pala. Ito mga kabataang ito. Ang talas ng mga bibig nila. Kawawa naman yung binatilyo na kinatagpo ng babae. Shh! Edit don't. Arte nyo naman. Ang babaho naman ng mga pangalan ninyo. Mas nauna pang nag-walk out yung binatilyo. Clau? Tawag ni Timothy. Hindi na nakatiis at lumapit na. Akala siguro ay nasisiraan na ako ng bait dahil nga tumatawa ako. Samantalang kanina ay ang code ko. Umusog ako para makaupo ito sa tabi ko. Okay ka na? Tanong nito sa akin. Tumangutango lamang ako. So, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano nangyari sa bahay kanina? Wow rin ang lalaking ito, no? Pinakalma muna ako at binigyan ako ng space bago magtanong. Si mama kasi, nandun sila ni papa. Hindi ako sanay sa care nila. Yung concern ba? Ngayon pa ba naman sa edad ko sila magiging concern? Laking lolo at lola ko. Matatag ito. Kinaya ko ngang wala sila eh. Paano kung yung sa 2 years na nawala sa'yo ay nag-aayos na pala kayo ng parents mo? Tanong sa akin ng lalaki. Kailangan bang pilitin kong maging okay kami kahit hindi ko maalala yung mga pangyayari sa buhay ko sa loob ng 2 taon? Subukan mo, Clau. Pass. Kasi kung okay na talaga ako sa kanila, mawala man yung alaala ko na okay kami, yung puso ko ay magiging okay rin sa kanila. Pero nandun yung pagkailang. Para silang stranger sa paningin ko. Okay. Bakit, Timothy? Naging okay ba kami ng parents ko? Walang nabanggit si Mary sa akin. Baka ikaw, may gusto kang sabihin. Hindi or ayaw mo lang sagutin dahil alam mong marami akong ibabagsak na tanong. Pagkatapos ng sagot mo, Bot, good, honest ka. Mahirap talaga akong kausap. Marami akong tanong at may kakulitan kapag hindi naging enough ang answer and explanation mo. Tama lang, para hindi hassle sa'yo. Hindi naman sa part na hassle. Sadyang may mga boundaries lang na hindi ko dapat i-cross. Like what? Tanong ko rito. Family issues yon. That you are right. Asawa ka lang ni Meredith. Ang issue sa parents namin ay labas na sa inyo yon. Bahagya itong nailing. I'm in. Part ka na ng family namin, hindi ba? Pero iyon nga. Tama ka sa boundaries. Buhay lang ng asawa mo ang pwede mong pakialaman. Yung sister niya, yung magulang niya, wala kang say sa kanila. Sorry. It's okay. Tama ka naman eh. Sa asawa ko lang ako may say. At least malinaw tayo roon. Sagot ko sa kasumandal sa upuan. Magpapagaling ako ng mabilis. Kapag ka nakakilos na ako ng maayos, uuwi na ako sa apartment ko. Para hindi na magtagpo ang landas namin ng parents ko. Wala naman nagpapaalis sa'yo sa bahay eh. Wala man, pero gusto ko.
Gusto kong umalis doon dahil sa parents ko na malayang nakakapasok doon. Gusto ko dahil nakakaabala na ako sa inyo. Gusto ko rin dahil ayaw kong masira kayo ni Mary. These past few days, lumalagpas ka sa boundaries na dapat kahit wala ang kapatid ko sa tabi mo, ay malinaw na malinaw ang boundary na yon. That I'm really sorry. Hindi na yung mauulit. Namiss ko ang asawa ko pero mali pala ang resong yon. Malinaw naman. Hindi dapat maulit. Oo, hindi na. Anin nito sa katumayo. Nakayuko kaya naman hindi ko makita ang ekspresyon ng muka. Magmuni-muni ka lang muna dyan. Lapitan mo na lamang ako kung gusto mo nang umuwi. Sige, tipid na tugon ko rito. At dito na po natatapos ang chapter 4 ng aking kwento. Muli po, maraming salamat po and God bless all.